Siyang Tulong USA. Maraming salamat mga ka-Pilipino at mga ka-OFW. Isang karangalan ang ating presentation ngayon, a very special presentation sapagkat isa sa mawiwiga kong natatanging kayamanan ng ating bansang Pilipinas na pinakawalan ng ating bansa na ngayon ay nasa ibang bansa. Mga ka-Pilipino, minsan pa ay nais kong kumustahin, bago tayo magtungo rito sa aking binabanggit, nais ko munang kumustahin ang mga nasa 72 countries na nanonood ngayon, manunood at laging nanonood sa Utusan.tv. Ang 72 countries ay naroon ang mga OFWs na nakatala dito sa aming software na nagmo-monitor sa atin at nanonood. Ito po ay documented. Yung sinasabi kong 72 countries, ito ay documented na nakatala sa software ng SG Monitor na software na nag-monitor sa ating himpilan. Kaya sa pagkakataong ito, nais ko kayong kumustahin in 72 countries OFWs. Inaasahan ko na kayo ay sinasapit ng ating paglilingkod na pambayan na ito na nasa mabuting kalagayan. Kayo ay walang problema, bagamat naho-homesick, bagamat pagod, bagamat kayo ay naghihirap. Alam ko kayo naghihirap sa trabaho, pero yan ay compensated naman sa naipadadala nating mga dolyar sa ating pamilya. At sa pagkakataon ito mga ka-Pilipino, mga ka-OFW, lagi ko kayo ipinapasyal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Halos araw-araw tayo po namamasyal. Kahapon ay nasa Spain po tayo. Noong isang araw ay nasa Lebanon. Noong isang araw nasa Bolivia. Noong isang araw nasa Saudi Arabia. Noong isang araw nasa Canada. Mga ka-Pilipino, ang Utusan.tv, ang layunin nito ay para ma-reach out ang mga OFWs na kung saan ay nais nating ilarawan sa buong mundo ang ating kalagayan. At mula dito sa aking kinaroroonan sa Los Angeles, California, United States of America, ay sinasabi ko na isa sa hiyas ng ating bansang Pilipinas na dapat alagaan ay narito sa ibang bansa. Ang ibang bansa nag-aalaga, mga ka-Pilipino. Isang may pagmamalaki nating Pilipino na ngayon ay makikita ninyo ang kanyang gawa. At ito ay isa sa pangunahin na nakikita ninyo sa mga movies ng Disney at sa Disney Channel ng telebisyon. Ang ating po kakausapin ngayon ay walang iba kundi ang Disney cartoonist na wala iba kundi si Orlando de la Paz. Olan, magandang hapon sa iyo. Batiin mo ang ating mga ka-OFW na nasa iba't ibang bahagi ng mundo, 72 countries, at yung mga nagpakawala sa iyo na dapat ay alagaan ng hiyas ng ating bansang katulad mo. Go ahead. Okay, kumusta kayo? Kumusta ka, Kuya Manny? Tsaka kumusta din ang mga fellow OFW natin na sa ibang bansa, lalo na yung mga taga-Chaong Quezon. Kumusta kayo? Ikaw ba? The OFW, pero Chaong Quezon na nagpadala sa akin dito. Wow! Bago tayo magtungo doon sa iyong pagiging napakagaling na alagad ng sining, ay gusto ko munang malaman ng ating mga ka-OFW, mga ka-Pilipino, kung bakit nariyan ka sa Disney at may pagmamalaking isa sa mga cartoonist ng Walt Disney. Saan ka galing ka mo? Saan? Quezon. Chaong Quezon. Okay. Ilang taong ka nung ikaw ay umalis ng Chaong? 10 years old lang ako. 1978. 1970. Ngayon? 78. 78. Okay. Nung ikaw ay mula before naging 10 years old, siyempre meron na ang pagkakakilanlan
na ikaw ay may natatanging kaalaman sa sining ng pagguhit. Anong taon, ilang taon ka nung unang makita ang iyong natatanging taglay na pagpapahalaga sa pagguhit? Siguro 3 taon lang ako noon. Binigyan ako ng maliit na blackboard ng ina ko bago pinag-drawing ako ng chalk. Drawing daw ako. Yun lang sabi sa akin na dinrawing ko daw isang puno na may ibon sa gitna. 2 taon lang pala. 2 taon. 2 years old ka noon. Wow! Ano ang unang natatandaan mo na year na ikaw ay nakabuo na ng talaga nakikitang tao na natatandaan mo na dahil siyempre 2 years old, hindi po natatandaan yon. Ilang taong ka nung matandaan mo na mayroon kang mga drawing na mukhang tao na o cartoon or whatsoever? The year after, napanood ko yung sining Pinocchio. 3 years old ka na noon. Circle. Okay, napanood mo yung pelikulang Pinocchio. Ano ang kasunod niyon? Hindi ako. Ha? Ulit? Ano ang kasunod noon nung mapanood mo yung Pinocchio? Nung napanood ko, umuwi agad ako. Dinrawing ko. Kasi, for some reason, nasa ulo ko yun sa ulo ko. Dinrawing ko. Nagustuhan ng mami ko. Bago binigyan niya ako ng isang malaking maraming papel. Drawing lang ako ng drawing. Walang tigil. Hanggang maubos yun, magdadala uli ang mami ng mga papel galing sa trabaho. Yung mga scratch paper lang. Ikaw ay nasa Chaong noon. Hindi ka pa pumapasok sa eskwelahan noon, ha? Hindi pa. 3 years old. Imagine that, 3 years old. Okay. Ilang taon ka noong makita ng iba na kakaiba yung natatangi mong karunungan sa pagguhit? Siyempre, 3 years old, yung dinodrawing mong yun, dinadala ng mama mo na mga papel. Siyempre, di pa nakikita ng ibang tao yon. Mga ilang taon ka natatandaan mo na mayroon ng humanga doon sa iyong mga dinodrawing? Bukod sa nanay mo, ha? Siguro nung 4 years old naman ako, ito ang nangyari na nagtatrabaho ngayon ng mami sa Maynila. Doon kami tira sa Maynila. Doon sa Lirag? Sa Lirag. Lirag Textile? Sa Rizal. Sa Montalban? Hindi, sa tawag doon. Ano pang syudad yun? Malabon. Sa Malabon nga. Sa Malabon. Malabon. City na ngayon yun. City. Yung Lirag Textile. Okay. Nung araw, dinadala niya ako minsan sa trabaho. Meron silang in-house artist. Pwede ko ba mabanggit yung pangalan? Yeah, of course. Pati pati yung textile dahil yung apelyido ng Mrs. ko, Lirag kasi kaya. Lirag Textile Mills sila. Meron in-house artist naman. Nori Santos ang pangalan. Siya nag-encourage talaga sa akin. Nakita niya yung drawing ko, sabi niya. Mga ilang taon ka na noon? 4 years old. 4 years old pa lamang. Wala pa sa kakuan yun. So, nakita niya yung mga drawing mo? Nakita niya yung mga drawing mo? Anong year yun? Oh, wow. 4 years old. 1971 na ata. Ano ba yun? Hindi ako magaling sa math, oy. Di bale. Kaya ako naitanong yun dahil dapat nakita kita eh. Dahil malimit ako sa Lirag Textile. Nung ako'y nanliligaw. Kalpito, manahimik ka riyan, ha? Manahimik. So, naalala ko ang misis mo noon. Ayan na po. So, itong si Noli Santos, nag-encourage sa iyo, bata ka pa. Isipin mo, 4 years old na itanim sa isip mo yung inspirasyon na binigay ng in-house artist na Lirag Textile. So, anong year no ikaw mag-grade 1? 19,
Teka, sandali. 5 years old, 6 years old ako noon. 6 years old. Nung 6 years old ka... St. Mary's College ako ng grade 1. Okay. Sa Nung 6 years old ka at nag-grade 1, natuklasan ba ng teacher mo, ng mga teacher mo, ang iyong natatanging kakayahan sa pagguhit? Na binabanggit na nila nun. Napansin nila? Encourage talaga ako ng mga teacher. Wala kang natatandaan na doon sa eskwelahan ninyo ay ipinaskill, maaring retrato ni Jose Rizal o retrato ni Bonifacio na drawing mo noon na nakapaskill doon sa eskwelahan, or cartoons ang iyong expertise noon pa? Noon pa talaga cartoons. Ang ginagawa nung mga teacher ko, sinusulat nila yung mga pangalan, piniprint nila yung pangalan bago pinapadrawing ako ng mga cartoon sa loob ng pangalan. Kunyari, gagamitin ko yung mga letra, kasama na yung cartoons. Wow! Wow! Naaalala ko noon, siguro 5 years old ako, pumunta ako sa studio, TV studio ata. Sinama ako dun sa Uncle Bob Show. Naalala mo ba yun? Channel 7. Ang Channel 7, Bob. ang unang may-ari niyan sa Uncle Bob. Yung Amerikano. Okay, sinama ka doon. Alright, go ahead. Bago pinadrawing ako, nagsimula. Sinulat ni Uncle Bob yung 1, 2, 3. Bago gumuhit ako ng mukha from 1 to 2. Yung number 1, gumuhit ka ng cartoon. Number 2, gumuhit ka ng cartoons. Number 3... Hindi. Isang mukha yung 1, 2, 3. Oh, isang mukha lang ginawa mo. Ilang taong ka noon? Mga 5 or 6. Alam ko yun, yung Uncle Bob Show, para sa mga bata yun eh. Parang yung association ng mga bata. Yan ay Channel 7 noong hindi pa nabili ng mga so-and-so na may-ari ngayon. Ang may-ari niyan noon ay si Uncle Bob, yung Amerikano, bago ipinagbili. At any rate, yun ay mga ilan sa mga backgrounder naman doon sa nabanggit niya. So, anong sabi ni Uncle Bob noon doon sa Channel 7? Kinausap niya ako nung he set me aside. Bago sabi niya, you should really study this. There are programs here in the city that you can take advantage of. Kaya ang ginawa ng mom, naghanap siya ng siguro mga art teacher or art schools sa Maynila. Nakahanap siya sa Katipunan ata. It's called CMLI, Children's Museum and Library Institute. Pangalan. Nakalimutan ko na yung pangalan. Ipinasok ka roon? Pinasok ako doon. Iba-ibang mga edad ng mga bata. Nagdodro painting. Doon ako natuto ng siguro classical. Na talagang classical drawing, hindi lang cartoons. Ilang buwan, ilang taong ka nag-aral doon? Masasabi ko siguro hanggang lumipat uli kami, bumalik na kami sa taong 1977. So from the time I was in first grade until grade 4. So mga 3 taon lang. Mga 3 taon ka doon. Then, habang nag-aral ako sa St. Mary's College. Then, ilang taon ka nung umalis ka ng Pilipinas? Yun nga, 10 years old. Before mag-umpisa yung grade 5 ko. Summer. So, 1978? 1978. Dahil pinanganak ka 1968? Okay. So, 1978. Hindi na nga tayo magkita noon dahil 1978, 77, nung ako ay papunta-punta ng Lirag Textile, nung ako yung nanliligaw. Kalpito. Ikaw naman, 76 pa yun, ikaw. So, ngayon, dumating ka sa Amerika. Nung dumating ka sa Amerika, ay
teka muna, para sa ganun ay ma-establish ko ito. Noong ikaw ay 10 years old, wala bang mga politiko, mga leader sibiko na nakita sa iyo na sinabi na, oy, pumunta ka dito at ikaw ay kukuning scholar, ikaw ay i-develop, ikaw ay may potential, kagaling mong bata, wala nag-inspire sa iyo o lumapit man lamang na leader, sibiko, or ano, na nakapanood, isipin ninyo, 4 years old, 5 years old, punta ka sa TV show, at magdodrawing ka ron, wala lumapit sa iyo na mga leader, politiko, or whatsoever na nag-inspire para, ikaw ay, doon na lamang manatili at huwag na pumunta sa Amerika. May nangyari siguro nung last year ko sa Manila. Mm-hmm. 1976 siguro. Kasi yung CMLI ulit, nag-i-sponsor sila ng mga contest. Ang nangyari, napasali ako dun sa on-the-spot painting contest naman sa Maynila, sa San Juan de Toro Parish. Nanalo ako. Siguro second place. No? Ilan taong ka noon? 9 years old siguro. 9 years old. Okay, go ahead. Yun ang first contest ko. Bago yung second na sponsor nila, para kay Amy Marcos yun. Meron silang ginawang national contest of all ages. Nanalo naman ako ng second place din doon. Ang first place na nanalo, yung si kapatid ni Aga Mulak. Hindi ko alam ang pangalan. May pangalan kasi yun eh. Ako ang second place niya. Napatawa tuloy si Calpito. Oo. Kasi may pangalan yun. Okay. Ngayon, ikaw ay umalis ng Pilipinas. 10 years old. Nung dumating ka rito sa Amerika, mayroon ka ng pangarap na mapunta sa Disney, mapunta sa mga TV stations dito, or maging kilala ang iyong uri ng pagguhit? May inkling ka na noon? Hindi ko alam kung yun ang gusto ko. Kasi ng 1976, lumabas yung Star Wars. Kasi yun ang naka-influence sa akin. Malaking influence yun. By 1978, malaki na yung Star Wars. So, nung dumating ako sa San Diego naman kami, San Diego, California kami napatulo. Nung naroon kami, drawing uli ako ng drawing sa school. Pero, primero talaga excited na ako kasi isang taon namin hindi nakita yung mom namin kasi siya nauna sa amin eh. Iniwan kami ng isang taon. Kaya kami napatungo sa Chaong uli. Saan pumunta ng Amerika para mahanda para sa amin lahat. Bago pinitisyon kami. Sumunod kami noong 1978. Nag-aral ka dito? Saan ka nag-aral? Sa Diego or LA? San Diego. Doon ka nagpatuloy ng iyong ng elementary hanggang sa ikay mag-high school? O dito na sa LA? Elementary lang bago lumipat kami sa LA nung junior high school. Junior high school. Ang tawag nila sa junior high school dito mga kapilipino ay yung kumbaga sa high school, third year high school. Pero dito kasi ay 2 taon ang dagdag ng edukasyon dito. Diyan sa Pilipinas, 1 to 6 lang, grade 1 up to grade 6. Dito ay grade 1 up to grade 8. Tapos, yung grade 9, yun yung 9, yun ang first year high school. Yung second, sophomore. Tapos yung tinatawag nila junior, yung third year high school. So, kumbaga sa Pilipinas... Junior high school, yun? 7 and 8? Yeah. 7. Yeah, that's right. Okay. So, kumbaga sa Pilipinas, graduate na sila doon ng high school. Tayo nag-aaral pa rito ng 2 taon para mag-graduate ng high school. So, 2 taon na dagdag dito. Kumbaga sa... 6th grade.
Yeah, that's right. Okay. Ngayon, ay nais kong ipaalam sa atin na doon ba sa paglilipat ninyo dito sa LA at dito ka na nag-aaral sa LA, saan eskwelahan? Ang pangalan ng eskwelahan yun, Alice Burney Elementary. Saan matatagpuan yon? Sa Hillcrest na sa San Diego. Sa San Diego. O, anong year kayo lumipat sa LA? Siguro 1980. 1980 kami lumipat dito. 1980. 1980 or 83? 1980. 1980. 1980. Oo. Bago dyan ako nag 7th and 8th grade. Saan eskwelahan dito? Hindi ko na... Fern Elementary. Fern Elementary. Doon sa Fern Elementary School, natuklasan ba na ikaw ay may kakaibang uri ng kakayahan sa pagguhit? Siguro, drawing kasi ako ng drawing nun eh. Di siyempre, dinadagdag ko yun sa mga project ko sa school, mga reports ko, nilalagyan ko ng mga drawing. Kaya napapansin ng iba na may hilig ako. Okay. Nung ikaw ay mag-high school, saan ka naman na nag-high school? Sa Don Bosco. High school dito sa Rosemead. Sa may Rosemead. Doon ka na nag-graduate ng high school. Okay. Nung ikaw ba'y magtapos ng high school, ay siyempre, 18 years old ka, 19 years old ka na noon. Ikaw ba'y nag-apply na sa Disney or ikaw nagtrabaho ng kung saan-saan muna? Hindi. Directly from there, pumunta naman ako sa Don Bosco College Seminary. Nag-aral ako magpare. Nung dumating ako sa Amerika, lumabas ka na raw pagkapare eh. Oo. Okay. Hindi yun katawa-tawa mga Kapilipino. Madali lang kasi akong tumawa. Ipagpaumanhin po ninyo. Ang pagpapari ay hindi katawa-tawa yan mga Kapilipino, ka-OFW. Ako ay nakita naman ninyo, napakababaw kong humalakak. Napakababaw ako mapatawa. Kaya kapag may mga bagong mga words, ako ay humahalakak kaagad. So, ilang taon ka sa seminaryo? Mga 4 years. 4 na taon ka sa seminaryo. Saan? Sa Don Bosco? Sa Newton, New Jersey. Sa New Jersey. Okay. Nung ikaw ay nasa loob ng seminaryo, sa loob ng 4 na taon, ang iyo bang art sa pagguhit ay patuloy na hindi mo gusto mong pakawalan sa iyong kaisipan ang creativity na iyong nalalaman? Ginamit siyempre yung mga talents namin. Hindi lang ako. Yung mga, lahat naman ng mga napasok ng seminaryo, siyempre, mag-i-exhibit sila ng magagamit nila na para makatulong sa pagturo sa mga bata o tulong sa komunidad nila. At ang section na napili para sa akin din yung art. Nagturo din ako ng art sa mga bata at saka pinapaint ako ng mga murals noon, mga portraits ng mga saints, at saka nagkaroon din ako ng oportunidad na i-paint nung napasok lang ako, nung kapapasok ko ng seminaryo, nung nag-a-apply pa ako noon, kababago lang dito si Cardinal Roger McConey. Archbishop lang siya noon, bago pinadrawing ako noon ng portrait niya. Bago nung dumating ang Pope noong 1987, gumawa din ako ng portrait para sa Pope noon. Assign ako. Si Pope John Paul II, 1987. Nung dumating siya dito sa LA. Kasi, kaming mga seminarista noon, part of the LA, part of the Western Province kami.
Oh. Pinasama nung dumating si Pope John Paul II. So, naka-display yung painting mo na siya ang iyong model. Well, ginamit ko yung photograph niya. Siyempre, hindi siya umupo para sa akin. Okay. Alright. Ikaw ay wag ko nang elaborate sapagkat gusto kong magtungo na tayo doon sa iyong pagbahagdan ng unti-unting pag-akyat kung paano napunta sa Disney. Ikaw ay lumabas, hindi ko na alam kung bakit. Ikaw ay lumabas ng seminaryo after 4 years. Saan ka nagpunta noon nung ikaw ay lumabas? Bumalik ako sa LA. Inisip ko, tapusin ko yung art. Tapusin ko yung talagang hilig ko. Nag-aral ka ba ng art dito? Dahil nung ikaw ay mag-graduate ng high school, nagtungo ka agad sa seminaryo ng 4 na taon. Mawawi ka namin na hindi ka nag-aral ng formal ng art. So, nung ikaw ay lumabas sa seminaryo, ikaw ba nag-aral ng art? Or talagang ito ay hinarness mo na lamang sa magitan ng sarili mo? Hindi. Inisip ko talaga marami akong kailangan pag-aralan. Kasi isa yung nag-aral ka sa sarili, pinag-aralan mo sa sarili mo yung pag-painting, kailangan ko ng formal training. Kasi marami akong hindi nalalaman nag-enroll naman ako dito sa Los Angeles sa Otis Parsons o Otis College of Art and Design. Pagod diyan ko talaga natutunan yung mga... Pakiulit mo nga yung eskulahan. Otis College of Art and Design. Okay. Ilang taon ka ron? Siguro kasi nag-college na ako di mga 22 ako nung nagsimula ulit. So, ibig ko sabihin, ilang taon ka doon sa art school? 3 taon. Kasi nag-transfer ako junior na ako. Pero kailangan talaga magsimula sa foundation. Natapos mo yon, nagkaroon ka ng degree doon sa pag-aaral doon? Okay. So, nung ikaw ay in between ng 3 taong pag-aaral mo ng art, nagpadala ka na ba ng sample work mo sa Disney or any art companies noong ikaw ay nag-aaral pa ng art? Nag-apply ako nang nag-apply. Marami pinag-applyan, marami din nagsabi sa akin, labas ng pinto, wala, hindi, you're not good. Kaya try ako ng try. Nung gagraduate na ako, tumawag uli ako. Meron akong kilala may kilala sa Disney. Ganun minsan dito sa LA, basta may kilala ka tinawagan ko yung kilala ako. Nasa mataas na posisyon ba yung tinawagan mo? Nakakilala mo? Or? Mataas na posisyon sila. Hindi ko babanggitin ang pangalan. Okay. Pero graduate din sila ng Don Bosco. Okay. Doon ako sumuwerte. Kasi nung tinawagan ko sila, imbes na sabihin ko, are you so-and-so from that did this movie? Ang sinabi ko, are you so-and-so from Don Bosco? Tumawa siya ng mga 30 minutes sa telepono. Tawa siya ng tawa. Kasi sabi niya, wala daw, kahit kailan na bumanggit sa kanya na siya galing sa Don Bosco. Wow. Kaya alam ko, nung tinawagan ko siya, hired na ako. Hired ka na? Kasi kinabukasan, nagpunta ako sa opisina niya. Kinabukasan nun, nagtatrabaho na ako. Wow! Ngayon, nung ikaw ay mag-apply, ito napakasarap na pakinggan namin. No? Nung ikaw ay nag-apply sa Disney, paano ang approach mo? Dala-dala mo yung portfolio mo o pumunta ka muna doon, nag-fill up ka ng application,
Gusto kong ito ay ma-elaborate para sa ganon, yung mga artist natin na gustong tuntunin ang hagdanan na iyong pinuntahan, ay meron silang idea. Okay, ngayon, di nagpunta ka sa Disney, interviewin ka, di ba? Okay, first step. Paano ka tinawagan for an interview? Ayun, yun na nga kasi tinawagan ko sila. Tinawagan mo yung nag-aaral, nakakilala mo, galing sa Don Bosco, nakakilala mo. Then yung kakilala mong yun, ang nagsabi naman na pumunta ka roon for an interview or for an application fill-up. Ganun ba yan? Okay, pumunta ka doon. Dala-dala mo yung portfolio mo. Gusto ko itong ilarawan kasi para tayong nanonood pa ng Disney movie na ang title ay The Only Filipino Cartoonist of Disney. Ganda title nun. So, di dala-dala mo. Hindi ako only. Maraming mga Pilipino sa... alam ko yun. Alam ko na mayroon pang naka-assign sa Texas nung gawin nila yung Mulan yata or whatsoever. Marami ako na-interview. Pero ako ay nagagalak sapagkat ikaw ay natatangi ang inyong idini-display na dunong sa buong mundo na galing sa Pilipinas. Ngayon, dala-dala mo yung portfolio mo. Pumunta ka ron, interview ka. First interview, paano? Pakikwento mo ka sa amin. Nag-usap lang kami, sabi niya, kamusta ang Don Bosco? Sabi ko, malimit akong bumisita doon. Kasi, pag graduate ka ng Don Bosco, parang pamilya na yun eh. Di, nabalik ako minsan-minsan. Marami akong mga, siyempre, seminary na ko. Di, yung mga pare doon, at saka mga brothers, kaibigan ko na. So, I go back a lot. Di, kinukumusta niya ito, kinukumusta niya yan. Very informal yung meeting na. Yeah, okay. Tingnan niya yung portfolio ko, pinanggit niya kung anong mga strengths ko, at saka mga weaknesses. Which is marami. Pero siguro, sabi niya, learnable yun, marami yun. Malaki ang learning curve ko daw. Pero learnable at saka sa tingin niya, madali daw akong matuto. Kaya, ang ginawa niya, binigyan niya ako ng sample. Sabi niya, I need you to draw. Kailangan mag-drawing ka ng 4 na characters. Ipagsama mo sa 4 na seasons. 4 na winter, spring, summer, and fall. Ito-draw ko daw. Yung 4 na characters na yun sa isang mga 4 na drawing. Pero pagsama-sama sila. Okay. Winter, spring, summer, and fall. Ang pinili ko, si Pinocchio, of course. Si Pocahontas. Si Winnie the Pooh. At si Bambi. Okay. So, yung 4 na yung pinagsama-sama ko sa iba. Sana narito yung example nung hindi ko na Hindi bale. Hindi lang ito ang una nating interview. Marami pa. Dahil ang Utusan ng TV ay marami mga balak para sa ating mga ka-OFW. Kaya ilalarawan natin yan. Itong ating ginagawa ngayon ay yung una munang pelikula. Masasabi ko lang, iisa lang ang talagang na-contribute ko sa pelikula. Kasi pagkatapos na-transfer ako sa publishing, sa mga libro. Pero yung mga libro ginagawa namin, siyempre tied in yun sa mga kasamahan na yun sa mga production. Yeah. Tie-in na. Yung ibig nilang sabihin mga kapilipino, yung mga nabibili yung mga libro ng Disney, katulad nila so and so, sa mga characters, yun ay tie-in doon sa movie, doon sa libro na sila ang nagdo-drawing, mga kapilipino at mga ka-OFW. Para sa ganun, maliwanagan po natin. Pinagawa ka ng iyong first drawing na makikita ng magiging kapalaran mo sa kinabukasan.
So, apat na senaryo. Winter, fall, spring, and summer. At apat din sila. Ano nangyari? Ilang oras mong ginawa yun? Ilang minuto or what? Kailangan kinabukasan. Okay. Isasabit mo kinabukasan. Gusto nila, iuwi ko, i-drawing ko yun, bago kinabukasan pakikita ko sa kanila yung ginawa ko. Ito ay colored pencil or... Pencil lang. Hindi colored. Pencil lang. Okay. Nung dinala mo kinabukasan, okay, punta muna tayo doon sa kinagabihan ng iyong bago mo isasubmit. Kinagabihan, gaano mo katagal na drawing ito? Nagpuyat ako. The whole night? All night. Hindi na ako natulog. Inisip mo kung ano ang mga scenes na madidefine yung apat na characters na nag-uusap doon sa apat naman na senaryo ng winter, summer, fall, and summer and so and so. Ngayon, di natapos mo yon. Ito ba ay buong-buo ang isip mo na doon mo ibinuhos lahat ng nalalaman mo dahil ito na ang pinaka-finale na malaman kung totoong ikaw ay pasado as a professional artist? I was hoping, siyempre. Hindi, ang gusto ko ibinuhos mo ba lahat yung talagang nalalaman mo ron? Siguro. Binuhos ko lahat ng pinag-aralan ko, lahat ng experience ko, lahat ng advice na binigay sa akin nung nag-aaral ako. Lahat ng nalalaman ko, nilagay ko dun sa mga drawing, ng apat na drawing. Kinabukasan, nung ikaw ay magtungo roon at sasubmit ang iyong drawing. Sandali lamang. Basahin natin itong mga nandito kung ano. Baka meron silang tanong dito, no? Magandang araw po. Basahin ko muna ito, no? Para sa ganon. Itong mga nakalagay ngayon dito. Magandang umaga. Ito ay para sa inyong lingkod ng pang 10:18 nito. Ngayon, ito 14 minutes ago. Magandang araw po sa inyo, Mr. Orlando de la Paz. Welcome po sa Utusa.tv. Okay, si Irene yon. Ito naman si Mrs. Cheng. Ito ay isa sa mga admin ng Hulahok. Hello po, Mr. Orlando de la Paz. Okay? Hinihelo ka rito. Hello. Itong admin na si Admin Jen. Hello po, Mr. Orlando de la Paz. Kumusta po? Okay, punta tayo dito sa group ng Utusa. Baka nandoon sila kasi napakadami kasi akong mga group dito. So, ang dami din pala rito. Okay, magbasa tayo rito sandali lamang. 20 minutes ago, sabi niya, wow, galing ni Winnie the Pooh. Kasi ito ay ipinost ko rito sa Facebook, mga Kapilipino. At ito ay mula kay Jenny Capino. Sabi niya, hello po sa lahat. Magandang gabi dito sa KSA. Magandang tanghali naman dyan sa inyo, Kuya Manny and Sir Orlando de la Paz. Welcome po sa Utusa.tv. Tapos si Jolie Desma, sabi niya, wow, galing Winnie the Pooh. 27 minutes ago, ito ang sabi ni Jenny Capino, grabe pong galing nyo, Sir Orlando. Talagang gifted po kayo. I'm proud po. Alam mo, naluluha ako sa mga ako nito. Dahil nafe-feel ko na ang mga katulad mo, nahiyas ng ating bansang Pilipinas, ay dapat malaman nila. Naninindig ang aking balahibo at ang damdamin ko ay naroon. Ipagpatuloy ko pagbabasa. Sabi niya, galing po ninyo, Sir Orlando, talagang gifted po kayo. I'm proud po lahat ng Pilipino dahil sa inyong angking kakayahan sa pagguhit. Bravo, bravo, bravo. Clap, clap, clap. Irene Pergis Fidelino, ang galing, tapos thumbs up. Mrs. Cheng, wow, galing po, Sir Orlando de la Paz. Okay? So ito ay patuloy nila na pinaabot sa iyo ang kanilang paghanga. Ito si Jim Perals. Ito ay nasaan si Jim Perals? Nasa Bolivia.
Si Jim Peralta ay nasa Bolivia. Sasabihin ko nga pala kung nasaan sila, no? Si Iron Perkis ay nasa KSA. Si Mrs. Cheng ay nasa United Kingdom. Itong si Mrs. Cheng na sabi niya, wow, galing Orlando de la Paz. Itong si Jenny Capino ay nasa Riyadh. Itong si Jim Peralta ay nasa Bolivia. Salamat po sa approve. Sabi niya, galing nyo, Sir Orlando. Pwede po ba nyo ako i-drawing? Pwede, Darna attire. Yan ay si Jim Peralta sa Bolivia. Wow! Mapapasal tayo sa mga iba't ibang mga pages dahil kausap ka nila rito. Napakadami nilang mga okay, magtungo tayo sa bago. Napakadami. Okay. So balik tayo mga Kapilipino dito sa ating pag-usap kay so yan, iba't ibang bansa. Merong United Kingdom, merong Bolivia, merong Spain. Yung kausap ko kahapon, tinanong nga niya kung anong oras daw doon. Sabi ko, alas 9 ng gabi ang interview natin sa Spain. So, nanonood sila ngayon sa Spain. Yan namang sa Pilipinas, sabi ko, bali alas 3 na madaling araw, gigising daw yung mga nasa Pilipinas. Yung nasa Singapore ay gigising na madaling araw. At least, ito ay, kung humaba man ang aking kwento, mga Kapilipino, ay mamayang gabi ko gagawin ang hula hoop question. Dahil gusto kong malaman natin at maipaabot sa ating mga ka-OFW, mga Kapilipino, na ito ay isang pagkakataon na malaman po natin na tayong mga Pilipino, tandaan po ninyo yan, ay dapat nabigyan pansin ng mga leader natin sa bansang Pilipinas para sa ganon, ito ay pinakikinabangan natin. Di ba? Okay, balik tayo. So, nung isabit mo kinabukasan, iyong ibinigay na assignment mo na ito ang magsisilbi na hagdanan mo para makapasok magsisilbing susi sa pintuan ng Disney movie, Disney production. So wala kang tulog. Ano oras ng interview mo kinabukasan? Pagsasabit mo kinabukasan? 9 o'clock ng umaga. So, from LA to Anaheim. Ganun ba yan? To Burbank. Burbank na ang opisina ng Maine. Yung Disneyland pala ay sa Anaheim. Pero ang Maine ay dito sa Burbank. Kaya pala itong paligid ng studio namin dito ay pag-aari lahat ng Disney. Nakita mo? Magkapit-bahay tayo. Magkapit-bahay tayo. Pero itong akin ay kubo. Kayo ay palasyo. Kaya nagulat ka nung pumasyal ka dito na yung pala, ay dyan sa mga kabila ay puro pag-aari ng Disney at ng DreamWorks at saka Channel 7. So, ngayon, di alas 9 ng umaga, mula sa LA, drive ka papunta ng Burbank. Siguro mga... Hindi. Mula sa Baldwin Park. Nakatira pa ako nun sa Baldwin Park. Baldwin Park? Anong year kayo nasa Baldwin Park? Nung siguro mga 90s, early 90s. Napasok ako sa school, napasok ako sa LA, nakatira ako sa Baldwin Park. Kasi nandun ang bahay ko, Baldwin Park. Oo ka. Alam ko yan. Kilala ko na kayo noon. Ayaw ko establish na tayo magkakilala. Dahil alam mo baka sabihin nila na ang mga ini-interview ko rito ay mga kakilala. No, mga Kapilipino. Matagal na yan na nagkakausap, pinapasyalan ako ni Orlando de la Paz sa bahay ko, sa studio ko noon sa KWIC nung ako nagpo-programa sa FM. Pero mga Pilipino, siya ay hindi ko ini-interview. Dahil, first of all, siguro, dumating ang pagkakataon na dapat malaman ka ng mundo. Sa ganitong pagkakataon kita i-interviewin. Nalaman mo naman, hindi kita in-interview noon sa dyaryo, hindi kita in-interview sa halip, ay binigyan kita ng page para magsulat doon sa aking dyaryo. Mga Kapilipino, si Calpito, kadami kasing mga sinimulan. May dyaryo, may radyo, mayroong concert, mayroong
TV, meron kung ano-ano. Pinasyal lang, hindi ko lang ginawa mga ka-Pilipino ay maging politiko. Makakaalam ninyo. Ngayon, di dala-dala mo ngayon yun. Nung ipakita mo yung sample mo, kwento mo nga yung reaction. Walang reaction, basta binigay ko sa kanila. Sabi nila, tatawagan na lang daw nila ako. Mm-hmm. Sabi ko, sa isip ko, makakatulog ako. Kasi antok na ako. So, umuwi ka. How many days bago ka tinawagan para ikaw ay hired as an artist, cartoonist ng Disney? Nung hapon na yon na natawagan na ako. Ibig sabihin, right at that moment, that hindi lumipas ang araw, ay tinawagan ka to report ulit for another interview or hired na? Hindi, sabi nila kung pwede daw akong pumasok doon kinabukasan as a freelancer. Okay, freelancer, right? Para lang ma-test out nila ako, Mm-hmm. pwede akong magtrabaho sa schedule, ganun. Mm-hmm. Di kinabukasan, pumasok ako doon, pinadrawing ako ng mga layouts. Hindi yung talagang gagamitin sa sine, basta yung mga sceneries na pwedeng gamitin na pagmitingan, ganun. Okay. Siguro nagustuhan, sabi nila, okay, i-freelance ka namin for a few months to see how you work out. Parang probation period. Yeah. Wala ako sa payroll noon. Binabayaran pero hindi sa payroll. Mm-hmm. Dahil freelancer. Okay. Freelance. Ginawa ko yun ng siguro mga ilang linggo. Mm-hmm. Bago nangyari merong umalis sa position nila, binigay sa akin yung position niya. So, naging regular ka na? Naging regular na. Wow! Anong year yun? I think that was 96 pala. 96. So, regular ka na noon. Nung maging regular ka, ano ang first na matatandaan mo na napasama ka sa big time billing ng movie, cartoons, TV, or any poster na natatandaan mo na napasali ang iyong iginuhit? Hindi nila ginamit pero pinadrawing ako ng poster para sa I think video release ng Little Mermaid. Little Mermaid. Yung drawing ko ang ginamit. Pero yung akong isang tumulong sa design. Ito ngayon ay ipinakikita yata namin sa inset. Yung layout, poster concept na Little Mermaid. Ito yun, di ba? Ito. Oo. Pero hindi yan ang ginamit. Oo nga. Pero layout concept. Poster concept ang tawag dyan. Ibig sabihin, marami kayong mga artist, tapos submit ng kanya-kanyang concept, tapos ay ini-incorporate nila itong lahat para sa final poster. Okay. So, yan ang tinatawag na, kumbaga, si Edison ay nag-hire na 5 engineers na sasabihin niya na itong ating gagawin, mag-submit kayo ng pag-iimbento natin refrigerator, radiophone, or whatsoever, na hindi lahat galing sa utak ni Edison. Tandaan niyo yan, mga ka-Pilipino. Yung kanyang pabrika, yung kanyang laboratorio sa Edison sa New Jersey, ito ay marami siyang mga hinire na mga engineers from Germany. Kaya maaaring nagtataka kayo bakit more than 1,000 yung kanyang naipapatent dahil hindi lang naman lahat galing sa kanyang utak. Ito ang ini-elaborate ko rito, mga ka-Pilipino, na hindi ka makakapasok sa Disney kung hindi ka talaga you are a real big time sa kamay mo
na mai-incorporate ka dito sa pinagkakita. Isipin ninyo, ito na lang isipin ninyo, ha? Ang movie or poster or book ng Disney ay bumebenta ng milyon. Okay. Isasama ka ba na artist kung hindi ka big time doon sa million dollars na halaga ng nalalaman ng iyong utak? So, mga ka-Pilipino, this is the big difference between a professional artist and just an artist. Yan. Kaya ako sinabi na professional artist dahil binabayaran ka dahil doon sa iyong ginagawa. Marami mga artist dyan na sinasabing napakagaling ko, pero hindi ang ibig sabihin ay siya nagbibenta. Pero ito mga ka-Pilipino ay katulad ng radio station. Okay? Another example, katulad ng isang radio station. Yung sa radio station, mag-audition ng mga announcer. Makakapasayon announcer. Kaya magiging bayarin ng istasyon. Ngayon, mayroong announcer kuno. Announcer kuno. Pupunta rin sa istasyon, bibili ng oras para sa ganun mag-broadcast siya. So, that is what I am calling the professional broadcaster and just a broadcaster. Kasi yung broadcaster, binabayaran niya yung oras niya. Samantalang itong professional broadcaster ay binabayaran siya para pakinabangan yung kanyang ginagawa. Yan. Ngayon mga ka-Pilipino. So, yan ang big difference na sinasabi ko sa inyo na kinalalagyan ng aking kausap. At it's a big time. Tandaan nyo, it's a big time company na kapag kayo nakapasok dyan mga ka-Pilipino, as if you are on top of the world. Anywhere. Ang tawag ko nga rito, if you want to conquer the world, conquer LA. Nandito lahat yan. Conquer LA. If you conquer LA, you conquer the world. Meron pa nga akong kasabihan eh. If you want to conquer the world, conquer Hollywood. Okay, at any rate, mga ka-Pilipino, yan. Conqueror na. Masasabi kong conqueror na. Si Orlando de la Paz. Because he is now on top of the world. Sa kanyang profesyon. Compared doon sa mga nagsasabi, ang galing kong cartoonist. Yes! Pero, subukan mo na dalhin ang iyong art. Kung nakapasa ka, na binabayaran ka na ng big time company, okay. Pero kung ikaw nagbebenta mismo, yes, you are an artist, but you are not a professional artist. Yan ang pagkakaiba ng aking sinasabi. Ngayon, bukod doon sa Little Mermaid poster, nakita ko dito, yung sa TV channel ngayon ng Disney, yung Tiger and the Winnie the Pooh. Pakikita namin dito sa inset. Alam mo, the way, ito ba ay ikaw naglagay na ng color nito? Marami kaming naglagay dyan. Hindi lang ako. Kasi malaking proyekto yan eh. Mm-hmm. Siyempre maraming mga nag-contribute dyan. Maraming mga iba-ibang mga ginawa dyan. Mostly ang ginawa ko dyan, concept. Mga concept. And draw. Siyempre, marami nga kayo. It is a corporation. Silang nag-color niyan, siyempre. Mm-hmm. Kaya, yung mga credit ng pagkakompleto niyan, hindi lang ako. Yeah, that's right. Yeah. Pero yung nag-drawing niyan, ako nag-drawing. Mm-hmm. Yung pinaka-concept niyan. Kasi, mga ka-Pilipino, katulad, nung idino-drawing, ipinipaint ni Michelangelo ang Sistine Chapel. Nakita niyo yung kanyang mga concept. Di ba nakalagay sa mga kartulina na kay lalaki? Yun ang concept. Dinodrawing niyang ganon. Tapos saka ididikit. Tapos ididikit nila yon. Tapos bubutas-butasin. Tapos lalagyan ng uling or whatsoever kung anong ginawa noon. Pagtanggal ng papel, makikita mo ngayon nakadrawing. Yun ang tinatawag na concept. Yun ang tinatawag na pinaka-original, mga ka-Pilipino. Bago napunta doon sa mga pintura. So yun ang ibig sabihin ni Orlando de la Paz. Yung concept na yun, mga ka-Pilipino. Binibigyan ko ng paglalarawan sapagkat gusto ko na ang ating lingwahe ng interview na ito ay magiging pangmasa para maintindihan nyo na yung nakikita ninyo, yung mga pinag-uusapan po namin, ay magiging linggo ng naunawaan lahat kung bakit
nariyan ang tinatawag na conceptualize, final, and then mga drawing board. Marami niyang pinagdadaanan mga Kapilipino. Katulad din ng malalaking mga korporasyon. Meron silang meeting, pag-uusapan kung ano ang desisyon. Ganyan din ang art. Ganyan din ang Disney na napapanood din nyo. Bago mapakilos, yung napapanood yung karton, aabot yan, mga Kapilipino, napakaraming concept, napakaraming mga drawing muna yan. Hindi ba? Paki-explain mo, dagdagan yung aking explanation, Mr. De La Paz. Siguro ang pinakamadaling explanation niyan kasi ang siyempre lahat ng ginagawa namin hindi para sa pangalan namin yan. Siyempre sa pangalan ng Disney Company. Yeah, dahil doon kayo nagtatrabaho. Philosophy ni Walt Disney. Kahit na maraming mga artist na gumagawa ng araw niya, sa pangalan niya siyempre na napunta, pero ang tingin niya sa mga proyekto, ito ay teamwork. Lahat ng ginagawa niya, teamwork. Kaya malaki ang halaga na nilalagay niya sa mga animators ng araw at saka yung mga artists. Lahat ng artists ng Disney, hindi lang animators. Yung mga nagdo-drawing ng design ng backgrounds, mga nag-conceptualize, mga nag-storyboard, parang mga storyboard, parang mga comic book frames yun. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Pero si Walt Disney nagpasimula nun. At talagang, pero sa kanya, importante yung team. Kasi hindi lang isang tao nagawa niya. Kada isang kilos ng isang character ay drawing ng isang tao. Bago yung susunod na kilos, isa pang tao din nagdo-drawing. Kaya maraming mga taong involved sa isang project, hindi lang isa. At hindi lang isa mabibigyan ng credit. Lahat ng drawing, siyempre, ang contribution nila, importante. Yan, mga Kapilipino. Kaya, nagagalak ako dahil ito, ngayon naintindihan na natin. Bago kasi kumilos, yung napapanood nating mga cartoon movie, napakadami ng drawing yan. Halimbawa, Nakatindig. Tapos, Yuyuko. Ang daming drawing yan bago mapayuko, right? Oo. Siyempre. It's 24 drawings per 1 second of movement. Isipin ninyo, 1 second move ay 24 drawings. Isipin nyo yan. How many drawings ang isang movie na cartoons? Thousands and thousands, mga Kapilipino. So, ngayon, ikaw ay mawiwi ka kong big-time professional cartoonist artist. Ito ay gusto kong malaman sa iyo. Kung ikaw ay aktibo pa as empleyado ng artist, sabihin ko na lang, cartoonist artist ng Disney. Ngayon, freelancer na ako. Okay. Kasi, kailan ka pa naging freelancer? Nung nag-transfer ako sa publishing, ang ginagawa ko sa publishing noon, ako nagko-correct ng mga characters. For example, may mga, lalo na ang talagang na-corner ko noon, yung Winnie the Pooh. So pag may mga nadating na galing sa ibang mga artist na mga illustration na may Winnie the Pooh, ako nun nag-correct nun to make sure na tama yung ginagawa nila, na on model ang tawag mo. On model si Winnie the Pooh at saka lahat ng iba-ibang characters nung particular na character na sining yun, Winnie the Pooh. Kaya mga ilang taon ko ginawa yun bago ko naisipan, alam mo, mas gusto ko ata ako yung artist on the other side na nagdot ng mga Winnie the Pooh. Bago ako i-correct nila. Pero mas gusto ko kasi
Alam mo, nung araw, talagang puyatan yan. Minsan hindi na ako nauwi galing sa trabaho. Naroon na ako. Doon na din ako natutulog sa opisina. Naisipan ko, alam mo, magagawa ko to sa bahay. Nakapajama lang ako, pwede ako mag-drawing. Kaya inisip ko, humanap ako ng ahente na makakatulong sa akin, siyempre. At sila maghahanap ng trabaho para sa akin. Bago. Yun ang nangyari na naging freelancer. Minsan, more often than not, natatawag ako sa loob ng opisina ko. Pero hindi na ako, kung gusto kong umuwi, uuwi na lang ako. Hindi ako, pag sabi ko, hindi ko matatapos to dito, iuuwi ko na lang yung trabaho. Walang, mas magaling pa, pag gusto ko magtrabaho sa pajama ko, nakapajama lang, magagawa. Yeah. Kaya yung decision ko mag-freelance na lang. Ang mahirap at madali, siyempre. Kasi pag freelancer ka, ikaw kaya yung sinabi mo kanina, ikaw maghahanap ng trabaho. Diba? Ikaw maghahanap ng mga ano. Pero pag may ahente ka, siyempre, minsan madali, minsan mahirap din. Kasi yung ahente, minsan, iisipin din niya buong lahat ng kliyente niya, hindi lang ikaw. Yeah. Nabanggit mo ang ahente kasi... Pero Go ahead. Go ahead. Anong tatin? Hindi, kasi nabanggit mo kasi ang ahente. Kung matatandaan mo, nagtayo ako ng studio sa Hollywood. Photography studio. Isinara ko yon dahil gusto ko magkaroon ako ng ahente na lang. Dahil yung ahente mo, yun ang nagbibigay ng iyong assignment. At saka mas mataas pa ang singil mo dahil hindi ka mahihiya. Dahil siya naniningil. So, nagkaroon din ako ng agent, photographer agent, sa loob ng how many years? For more than 10 years. Kasi, mga Pilipino, to si Calpito, napakaraming pinasok. Para kang ilustrado, no? Ilustrado ka talaga. Meron dyaryo, merong radyo, merong TV, merong studio, merong mga ka-Pilipino, name it. Dahil dito sa Amerika ay pinagbibigyan ka dito. Basta't mayroon kang talento, mayroon kang nalalaman. Ngayon magbalik tayo. So, hanggang ngayon ikaw ay freelancer na. Oo. Ano ang latest na assignment mo na ibinigay ng iyong ahente? Meron akong natapos na tawag ng mga baby books. Mga libro na may mga characters sa loob na may kasamang mga photography ng mga babies. Hindi ko alam kung anong final product mo. Kasi minsan hindi naman sa amin pinapakita yung final product. Inibigay lang sa iyo yung assignment, gawin mo. Makikita mo na lang yun sa libro, tindahan. Minsan nakita ko, hindi ko na nakita yung final product. Papasok ako ng noodles. O kaya sa 99-cent store. Wow! Mga libro, alam mo, very interesting mga ka-Pilipino. Kaya hindi lagi mataas yung mga nararating mga libro. Nakita ninyo mga ka-Pilipino how to distinguish a professional and a non-professional. Kaya ito ay bibigyan ko kayo ng napakaraming mga halimbawa ng tinatawag na mabibilang kayo as a professional. Kung wala kang libro na nai-publish, you are not a professional writer. Kung wala kang mga binayaran na na-publish sa mga publication, you are not a professional writer. Maraming nagsasabi, inventor ako. You are not an inventor if you cannot patent your invention. It is just an idea. Kung hindi mo may patent or may pa-copyright ang iyong invention, that is just an idea. Tandaan ninyo yan. Kasi maraming nagsasabi, yung nag-invento di umano na tubig sa kotse papatakbo, naka-patent ba yon? Mga ka-Pilipino, that is just an idea. Dahil kung hindi nakapasok,
maaring baka may nag-invento na ng unang panahon kaya hindi niya mai-patent. So, those are the big difference between ng mga sinasabi na, writer ako, inventor ako, artist ako. Mga ka-Pilipino, kailangan tuntunin ninyo ang pinaka-ruro ng inyong field. Para sa ganon ay mawiwika ko kayong professional. Yung mga nagsusulat-sulat dyan sa Facebook na sinasabing, I am a big time, I am a professional. Mga ka-Pilipino, kung wala kang may pakita sa akin na binayaran ka na sa iyong gawa na sinulat, ay you are not a professional. Kaya nga tinawag na professional, di ba, Mr. De La Paz? Dahil binayaran ka, katulad ng doktor. Professional siya dahil binabayaran siya na mag-opera. See? At saka yung doktor, hindi naman niya dala-dala yung stethoscope niya eh. Kapag nagpunta sa party. Di ba? Ganon din. Makikipag-appointment ka. Because doktor yan. Yun ang ibig ko sabihin. The big difference between a professional and a non-professional. So, meron ka bang nais na idagdag pa na hindi natin na-touch dito sa ating pag-uusap? Para sa ganon, magsilbi itong magandang kaparaanan ng pangunawa ng ating mga OFW na nasa 72 countries na mayroong taglay na kakaibang dunong sa pagguhit. Nasa sa iyong pagkakataon, Mr. Orlando De La Paz. Dalawa masasabi ko. Una, nung nagsimula ako, hindi madaling pasukin yan. Talagang hindi. Sinuwerte talaga ako. Sasabihin ko na yung hindi basta unang pasok ko, na-hire agad ako. Talagang magandang oportunidad ang nangyari. Kaya lang, hindi yun agad-agad. Marami akong dinaanan na mga iba-ibang trabaho din. At saka nagsimula ang pinakauna kong trabaho noon. Alam niyo ba yung mga characters na naglalakad dyan sa Disneyland, naka-costume noon? Tulad ni Mickey Mouse. Yun ang ginawa kong unang-unang trabaho ko sa Disney. Naglalakad ako, may costume. Hindi nakikita yung mukha mo? Hindi, walang nakakakita sa akin. Basta nasa loob ako ng costume. Pinapawisan. 8 hours a day noon. Magdadrive ako sa Anaheim, babalik. Ganun, araw-araw. Mababa pag sweldo. Ganun. Pagkatapos noon, nakita ko na merong mga artist na nagdo-drawing din sa hindi sa Main Street, sa New Orleans Squares, sa Disneyland. Di nag-apply ako doon, natanggap ako, nagdo-drawing ako ng mga tao noon. Bago na-hired naman ako sa isang studyong maliit na nag-drawing ng mga libro. Diyan ang pagsimula ng ginagawa ko. Hindi basta agad-agad ako na-hire sa Disney. Talagang marami akong pinanggalingan bago ako makarating. Number 2, hindi pa ako siyempre tapos. Marami pa rin akong mga pangarap. Ang ultimate na goal ng mga artists, siyempre, makilala sila ng sarili nilang mga ginawa na hindi lang para sa isang kumpanya. Para may sarili silang na-accomplish na ang pangalan nila talaga ang distinguished sa mga ibang mga illustrator. Kaya ang ultimate goal ko, magkaroon ako ng sarili kong children's book na hindi nasa pangalan lang na hindi mabibigay lang sa pangalan ni Disney. Siyempre, illustrated by and written by Orlando De La Paz. Yan ang ultimate goal ko. Yan ang gusto kong gawin talaga. At saka, ngayon, siyempre, walang tigil ang pag-aral. Mag-aaral kayo ng mag-aaral para ma-develop yung talent. At walang katapusan ng pag-aaral. Yan ang isipin ko. Kaya ngayon, napasok uli ako, nag-aaral din ng voice-over para madagdag yan sa mga ginagawa nila sa sine. Ikaw maglalagay ng mga boses din sa mga cartoons. Pinag-aaralan ko din. Yun lang.
basta sinasabi ko kung may interest kayo sa drawing, may interest kayo sa pagguguhit, pag-aral. Talaga, education is number one. At walang katapusan yan. Lagi kayo. Kaya ako, kaya ako na-transfer sa publishing kasi hindi naman ako masyadong adept sa computer. Lahat ngayon ng mga cartoons na pinapalabas sa sine, computer. Kaya yung mga nagagawa ko, ano ba masasabi? Yung mga computer na animation yan, hindi na ako kasama doon kasi wala akong alam sa computer. Ako nagdo-drawing na lang. Drawing lang, guhit lang alam ko. Kaya pinag-aaralan ko na din yun. Kasi pag hindi, you're gonna fall behind. One more thing nga pala sasabihin ko. Para naman sa komunidad, kaya sa mga kapwa Pilipino, meron akong isang pangarap na maka-create ako ng isang pangarap pala. Maka-create ng I don't know, some kind of foundation or something na makakatulong sa mga kapwa Pilipino na gustong maging ang project na yun. Sorry, I'm having trouble saying it. It's called Project Ilustrado, na ang mga talento ng mga Pilipino ay ma-harness natin at magamit para sa kabutihan ng mundo. Katulad nung mga ilustrado nung araw. Ba't nawala na tayo ng mga ilustrado ngayon na nakakagawa ng maraming, except for Kuya Manny of course, na nakakagawa ng maraming bagay at nakaharness nila lahat ng talents nila, hindi lang isa. Kasi napapansin ko sa mga Pilipino, very multi-talented ang mga Pilipino. Marami silang kayang gawin. Pero minsan hindi na nagagamit, hindi na harness, hindi na nakakapag-silbi para sa sarili nila at sa komunidad at sa buong mundo. Kaya yun ang ultimate, ang dalawa kong ultimate ko, maka-publish ng sarili kong libro na talagang pangalan ko, hindi lang sa ibang kumpanya. At pangalawa, makatulong sa kapwa Pilipino na proyektong ilustrado. Somehow, iniisip ko pa kung paano, pero yan ang dalawa kong ultimate ko. Pinakahuling tanong, ikaw ba ay singer pa? Ikaw ba ay available pa? Hindi. Okay. Okay, yan. Sorry. Ito ay pwede mong tanungin, pwede mong sagutin, at hindi. Ilang taon ka na ngayon? Pwede sagutin niya, 45. 45 years old. Wow. Mga ka-Pilipino. Yan ang sinasabi ko na ikaw ay nagsisimula na sa third 360 degrees of your life. Kasi 360 degrees, tatlong 360 degrees of life of a human being. First 360 degrees is from nung ikaw ay ibuntis hanggang 20 years old. That is first 360 degrees of your life. 21 up to 40. Second, 360 degrees of your life. Third and the last is from 40 up to ikaw ay manguluntoy. That is the third 360 degrees of your life. Now, kaya ko na itanong kasi ito para at least alam ng ating mga ka-OFW ang aking explanation at paniniwala at filosofya. Ang first 360 degrees of your life, nag-aaral ka from elementary, high school hanggang mag-college. Second degree of your life, second degree from 20 to 40, diyan ngayon, ina-apply mo yung napag-aralan mo sa 0 to 20 years old. Okay? So, kinakailangan, dito sa in-between na ito, ay preparado ka na from 20 up to 40. Para pagdating mo ng 41, hanggang sa ikaw ay manguluntoy, you are already harvesting. Yan. Yan ang aking tinatawag na 360 degrees of life of a human being. Kaya, ikaw ay nasa third 360 degrees na ngayon,
you are harvesting from your investment dito sa first and the second degree. Okay. So, thank you very much sa lahat ng aming nakatas na impormasyon mula sa iyo. Hindi lang ito ang ating panghuling pag-uusap. Nasa sa iyo ang pagkakataon para man din ay ipaabot ang mga gusto mong ipaabot, panawagan, or pagbati sa ating mga ka-OFW, mga ka-Pilipino na nasa 72 countries. Go ahead. Masasabi ko sa kanila, kamusta po kayo lahat dyan sa buong mundo? At thank you po sa mga ginagawa nyo, sa katatagan nyo, sa pagbigay nyo sa inyong sarili-sariling pamilya. Kasi alam ko, ang mami ko, OFW din. Diba, umalis yun ng bansa. At talagang sinakripisyo niya na wala kami. At alam ko, marami kayo dyan na wala mga anak nyo. Pero don't give up. Basta alam nyo na ang ginagawa nyo talaga ay kabutihan nila. At alam nyo yan. Siyempre, salamat po sa inyo, sa mga ginagawa nyo. Salamat po sa pagdadala nyo para sa mga anak nyo, pagsisakripisyo nyo, na minsan hindi na kayo nagbibigay para sa sarili nyo. Alam po ginagawa nyo yan. Salamat po. At masasabi ko yan na yung taon na sinakripisyo ng aking ina para sa amin, mga ilang taon na sinakripisyo nila ang sarili nila para lang magkaroon kami ng edukasyon, magkaroon kami ng kakainin araw-araw at may bahay kami na matitirhan. Salamat talaga sa kanila. Kung hindi sa kanya, wala ako dito. Masasabi ko yan. So, thank you sa inyong mga OFW all over the world. Thank you. Mga ka-Pilipino, ang ating pong direktamenteng nakaugnay, ang professional artist ng Disney sa katauhan ni Orlando de la Paz. Mga ka-Pilipino, ang inyong lingkod, Kuya Manny Calpido po, nag-iiwan ng pagkain kaisipan. Ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran, sa halip ito ay ipasa. Sa inyong lahat, salamat at mabuhay. Operation Tulong USA.